Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa mas agresibong pagmomodernisa ng mga Air Force sa rehiyon, muling uminit ang usapan tungkol sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. At kamakailan, dalawang development ang lalong nagpasiklab sa diskusyon. Una, ang panibagong Facebook post ng SOB tungkol sa Gripen at ang kakayahan nitong magsagawa ng dispersed operations, at pangalawa, ang lumalakas na analysis mula sa Korean defense circles na ang Pilipinas ang pinakaposibleng pioneer export customer ng KKF-21 Boracay. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa SOB. Sa kanilang official Facebook page, naglabas sila ng mensahe na tila direktang nakatuon sa pangangailangan ng Pilipinas. Ang highlight ng kanilang post, Real Capability of Dispersed Operations. Ayon sa kanila, kailangan ng Pilipinas ang kakayahang mag-deploy at mag-disperse ng fighters saan man kinakailangan upang maprotektahan ang teritoryo nito. Dito nila ipinunto ang Gripen E-F Deployable Maintenance Facility, na umano'y kayang magpataas ng aircraft availability kahit minimal logistics support lamang ang available, at kayang mag-operate sa harsh at remote locations. Kung susuriin natin, malinaw ang mensahe ng SOB. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Mahigit 7,000 islands, napakalawak na maritime domain, at limitado ang bilang ng fully equipped air bases. Sa ganitong sitwasyon, ang kakayahan ng isang fighter aircraft na mag-operate mula sa austere airstrips o kahit improvised bases ay isang malaking strategic advantage. Hindi lahat ng fighter jet ay idinisenyo para sa ganitong konsepto. Ang Swedish doctrine na pinagmulan ng Gripen ay nakabatay sa dispersed operations. Noong Cold War, alam ng Sweden na maaari silang atakihin ng mas malakas na kalaban. Kaya ang kanilang konsepto ay hindi umasa sa iilang malalaking air bases na madaling ma-target. Sa halip, ang kanilang fighters ay kayang mag-landing at mag-take-off mula sa highway strips, mabilis i-refuel at i-rearm ng maliit na ground crew, at agad makabalik sa himpapawid. Ngayon, kung ilalapat natin ito sa Philippine setting, malaking bagay ito lalo na kung sakaling magkaroon ng high-intensity conflict scenario kung saan ang pangunahing air bases ay maaaring ma-target ng missiles. Ang kakayahang mag-disperse ng fighters sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagpapataas ng survivability ng fleet. Ibig sabihin, mas mahirap silang ubusin sa isang surprise strike. Bukod dito, ang minimal logistics requirement na binabanggit ng SOB ay mahalaga para sa isang bansang may limitadong defense budget. Kung mas kaunti ang kailangan mong support equipment, mas mababa ang operational cost at mas flexible ang deployment. Ito ang sinusubukang i-highlight ng SOB, hindi lang raw ito tungkol sa performance ng eroplano sa himpapawid, kundi pati sa sustainability nito sa lupa. Pero habang aktibo ang SOB sa pag-market ng Gripen, may ibang narrative na lumalakas mula sa South Korea. Ayon sa ilang Korean defense analysts, ang Pilipinas ang pinakaposibleng maging unang export customer ng KF-21 Boracay. At ito ay hindi lang simpleng haka-haka, may strategic logic sa likod nito. Matagal ng defense partner ng Pilipinas ang South Korea. Nandyan ang FA-50PH, na ngayon ay backbone ng fighter capability ng PAF. May mga frigates din mula sa Hyundai Heavy Industries para sa Philippine Navy. Kaya kung titignan ng pattern, malakas ang defense ties ng dalawang bansa. Ayon sa analysis, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakanangangailangan ng bagong fighter aircraft dahil sa kakulangan nito. Sa kasalukuyan, limitado ang air defense capability ng bansa. Kaya may argumento na maaaring pumayag ang Pilipinas na kumuha muna ng isang squadron ng KF-21 Block 1 variant, na orihinal na para lamang sana sa Republic of Korea Air Force, imbes na maghintay pa ng mas advanced Block 2 variant. Ano ba ang pagkakaiba ng Block 1 at Block 2? Ang Block 1 ay mas nakatuon sa air-to-air capability. Wala pa itong full air-to-ground multi-role capability at expanded weapon suite na makikita sa Block 2. Mayroon ding ilang software differences. Sa madaling salita, hindi pa ito ganap na multi-role fighter sa unang bersyon nito.
Pero ayon sa Kai at iba pang defense publications, ang Block 1 ay madaling ma-convert sa Block 2 standard. Karamihan sa trabaho ay nasa software upgrades, kasama ang integration ng additional weapons, targeting pods, at sensor arrays. Ibig sabihin, hindi nasasayang ang investment sa Block 1 dahil may malinaw na upgrade path. Sa senaryo na tinitingnan ng mga analysts, maaaring sabay na kontratahin ng Pilipinas ang Block 1 at Block 2 aircraft, na magreresulta sa pagkuha ng hindi bababa sa 2 squadrons ng KF-21. Kung ito ay mapirmahan sa 2026, posibleng ma-deliver ang unang Block 1 unit sa 2028. Ito ay mahalaga dahil maaga pa lang, makakapag-transition na ang mga PAF pilots mula FA-50PH patungo sa KF-21. Ang early delivery ay isang critical factor. Kahit hindi pa full multirole ang Block 1, kaya nitong magsagawa ng air defense at air interdiction gamit ang modern air-to-air munitions gaya ng MBDA Meteor, IRIS-T, M120 AMRAAM, at AIM-9X Sidewinder. Sa konteksto ng Pilipinas na pangunahing pangangailangan ay airspace defense, maaaring sapat na ito bilang interim solution habang hinihintay ang Block 2. Kapag dumating ang Block 2 variants, maaaring simulan ang pag-upgrade ng Block 1 units sa parehong standard. Ito ay kahalintulad ng plano ng PAF na i-upgrade ang kanilang FA-50PH sa mas advanced configuration. Sa ganitong paraan, hindi nawawala ang long-term multirole capability, ngunit nakikinabang na ang bansa sa mas maagang deployment ng mas modernong fighter. Ngayon, kung ikukumpara natin ang dalawang narrative, Gripen at KF-21, makikita natin ang dalawang magkaibang approach. Ang Gripen ay isang proven platform na may malinaw na track record at nakatuon sa operational flexibility at cost efficiency. Ang KF-21 naman ay isang mas bagong platform, 4.5 generation, na may mas modernong design at potensyal na mas mataas na growth ceiling. Ang tanong, ano ang mas mahalaga sa Pilipinas sa susunod na dekada? Agarang, proven dispersed capability ba na swak sa archipelagic geography ng bansa? O isang mas advanced na platform na may long-term upgrade potential at mas malalim na strategic partnership sa South Korea? Hindi rin dapat kalimutan ang aspeto ng interoperability. Kung KF-21 ang pipiliin, mas magiging seamless ang transition mula FA-50, lalo na sa training, logistics, at possibly shared systems. Pero kung Gripen naman, may advantage ito sa pagiging compatible sa iba't ibang Western weapons at sa napatunayan nitong mababang operational cost. Sa huli, ang desisyon ay hindi lang teknikal. May political, economic, at strategic layers ito. May usapin ng financing, technology transfer, industrial participation, at geopolitical alignment. Lahat ng ito ay kailangang timbangin ng Department of National Defense at ng Philippine Air Force. Sa ngayon, ang mga nabanggit ay pawang analysis at marketing signals. Wala pang opisyal na desisyon, pero malinaw na umiinit ang kompetisyon. Ang SAB ay aktibong nagpapaalala ng kanilang dispersed operations capability. Ang mga Korean analysts naman ay tila kumpiyansa na ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang export breakthrough ng KF-21. Para sa Pilipinas, ang tunay na hamon ay kung paano balansehin ang urgency ng kasalukuyang security environment at ang pangmatagalang strategic vision. Ang isang fighter acquisition ay hindi lang pagbili ng eroplano, ito ay commitment ng bansa sa isang defense ecosystem na tatagal ng 30 hanggang 40 taon. Sa mga susunod na buwan at taon, mas lalong magiging malinaw kung saan papunta ang direksyon ng PAF modernization. Hanggang sa magkaroon ng pinal na anunsyo, ang Gripen at ang KF-21 ay mananatiling dalawang pangunahing pangalan sa diskusyon. At para sa maraming Pilipino na sumusubaybay sa defense developments, ito ay hindi lang simpleng procurement story, kundi bahagi ng mas malawak na usapin ng pambansang seguridad at soberanya.